Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on AL Worldwide. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Boses ng magsasaka, maghahatid ng kaalamang pang-agrikultura. Kapaki-pakinabang sa mga magtatanim ng palay, mais, gulay, magninyog at mangingisda. Boses ng magsasaka, ilalahad ang mga programa, proyekto at batas ng pamahalaan na maaaring pakinabangan ng magsasaka. Magsisilbing tulay ng mga ordinaryong tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Boses ng magsasaka, tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang dapat ibahagi sa magsasakang Pilipino gamit ang siyensya, teknolohiya, makinarya at iba pang hakbangin ng pamahalaan at pribadong hanay para paunlarin ang agrikultura sa bansa. Boses ng magsasaka, ipaglalaban ng magsasaka sa mga tiwaling gawain na balakid sa pag-unlad ng pagsasaka sa bansa. Kakampi ng magsasaka, pupurihin ang mga lingkod bayan na gumagawa ng kabutihan at tulong sa mga magsasaka. Kokondenahin ang mga tiwali at nang aapi sa mga maralitang magsasaka. Sisiguruhing iaangat at iaaho ng buhay ng bawat magsasakang Pilipino para sa kagalingan ng sambayanan. Boses ng magsasaka, handog sa inyo ng tunay na magsasakang si Silver Bonto, kasama rin si Cathy Cruz. Uncle Bob and Sir Solomon, a pleasure interpreting what I feel from drinking your coffee through my music. This is a humble presentation, and hopefully it will echo to all people that this song represents the dedication and vision of this coffee. Wellness, health, not just in body, but in spirit. Hope you like it. For coffee lovers, here's something new, something good for you to escape the sugars that's consuming you, the fats that glue in your veins and in your heart too. Can you imagine a coffee that defeats all of that? Coffee that builds up your immune system, turns food into energy, antioxidant in a cup. Loving life is its aroma, thanking God as you start today. You found the gem, that's a guarantee. Diet Coffee for fresh new mornings, to energize lazy afternoons, over late night talks, or time for yourself. Diet Coffee for breaking the ice to friendship, or if you're just in the mood for a sip of the sweetness of health, sweetened with stevia, mixed with grape seeds and ampalaya, scented with cinnamon powder.
blood sugar, loving yourself as you sip your diet coffee away. Diet coffee for fresh new mornings, to energize lazy afternoons, over late night talks, or time for yourself. Diet coffee for breaking the ice to friendship, or if you're just in the mood for a sip of the sweetness of health. Diet coffee for fresh new mornings, to energize lazy afternoons, over late night talks, or time for yourself. Diet coffee for breaking the ice to friendship, or if you're just in the mood for a sip of the sweetness of health. Diet coffee, your very own coffee. Diet coffee, cheers to life. Diet coffee, wellness in a cup. Diet coffee, the sweetness of life. Diet coffee. Ang pagbaba ng taripa ng bigas. Iyan po ang pinakamasaklap na mangyayari na naman sa aming magsasaka ng palay, yung pagbaba ng taripa ng bigas sa importasyon. Kaya yan nga sinasabi ko kay Cathy, napakasakit niyan Kuya Eddie. Talagang malupit yan. Hilahod na nga magsasaka sa paghihirap dito sa pagkalugi sa pagtatanim ng palay. Dinagdagan na naman po ng pagbababa ng napakababa na sa lahat ng bansa sa buong Asia, halos sa buong mundo, ang pinaka mababang taripa sa importasyon ng pagkain
ng bigas ay ang Pilipinas. So ang iba dyan, merong mga 600%, merong mga 200%, pero tayo 35 na nga, bababaan pa uli. So ano na kaya mangyayari? So kaya nga ako, humingi na ako kay Dr. May ng pantanim na gabi at saka kangkong. At hingi rin ako sa Bipar ng hito. Pagsasama-samahin ko po yung tatlong yan doon sa kalahating ektarya. Hindi ko na siya tatamnan ng palay dahil laging lugi ako sa palay. So iyan na lang siguro. Mas malaki ang ROI ng kangkong, gabi at saka itong isda. Pagsama-samahin mo yung tatlong yan sa isang kalahating ektarya, para kang umani ng kwan. Nang umani ka ng sa 2 o 3 ektaryang palayan. Kasi ang kangkong every matapos mong itanim, 15 days lang magkukuha ka na. Mag-harvest ka na. Ganon din naman ang gabi. Patapos mo magtanim, siguro mga after 1 month o 1.5 months, sige na, weekly, mag-aani ka na rin. So, yan po ang pinakiusapan ko nga lahat ng mga membro ng Irrigators Association. Kung medyo po ang inyong palayan, medyo nasa malalim na lugar, wag na po kayo mag-attempt magtanim ng palay. Magtanim na po kayo ng ibang pananim katulad ng itong gabi at saka itong kangkong. Mas malaki po ang kikitain ninyo kaysa palay dahil yung buwan naman na itong wheat season na ito, nandiyan naman po ang dalaw ng ating kamag-anak na bagyo. So, yan po ang dapat nating iwasan. Paminsan-minsan naman po, makikinig din kayo para hindi naman po puro kayo reklamo, puro iyak, na lagi nalulugi. So, yan po ang bilang isang matagal ng kasamang magsasaka. Pakinggan naman nyo yung kung minsan may mga taong nagbibigay sa inyo ng advice na at least na makakabuti naman sa inyo. Kuha na po ninyo. Sundin na lang ninyo para sa kabutihan ninyo, para sa inyo ring advantage yung gagawin ninyo. Wala pa si Cathy? Kat? Wala pa ka, Kat? Hello, Miss Kat. Nandito na ako, Castleburg. Magandang hapon. Magandang tanghali sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At gayon din sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Boses ng Magsasaka. At tayo po ay napapakinggan dito sa ating 95.1 Home Radio from Naga. At syempre sa pamamagitan pa rin ng Pinoy Stream Versatile Radio sa Facebook at YouTube. Gayon din sa ating TuneIn app. Yan. At syempre, andyan ang ating tunay na bida ng programang ito, si Castleburg Bontos, kasama pa rin si Marge at ang inyong pong lingkod, Cathy Cruz po. Kumusta kayo, Castleburg? Ito. So, kanina pa, sabi ko, wala pa yung aking kapat. Sorry na delay. Na-delay pero maaga tayong nagbukas ng kaya lang alam mo naman dahil sa it's Sunday, alam mo naman pag Sunday, busy-busy rin ang buong pamilya dahil sa mga apo natin. Yan. Labog yung apo ko rito. Panay ang pakita ng mga anak mo doon sa mga apo mo. Oo nga. Ilang dosina na ba yan? Ilang dosina na yan? Grabe naman. Dosena talaga. 3 piraso pa lang yan. Kasi nasanay na ako sa akin. Yeah. 6 na dosina na ang aking apo. Naku, ang dami. Mayroon pa akong apo sa tuhod. Yun na. Si Lolo. Sunod niya sa tuhod, talampakan na. Si Lolo Silver na. But anyway, kung kahapon may nagpainit ng ulo mo, ito yung Nia. Ngayon may magpapainit uli ng iyong ulo. Dahil na naman dito sa rice tarification. Yes. Ito executive order na
ika nga inilagdaan noong May 15, nakaraang pang Sabado to, Ka-Silver. Ito yung Executive Order number 135, no, ng Pangulong Duterte, at binababa mula sa 40% sa 35% itong most favored nation tariff rates, ika nga, no, pagdating dito sa imported rice. Once again, mainit na ba ulo mo, Ka-Silver? Iinit ang ulo ko niya. Sa bagay kasi, magsasaka kasi, lalo ng irrigators, sanay na yan sa ganung problema. Kasi sawang-sawaan nila sa problema sa niya. Kaya baliwala na sa kanya yung ganun. Maski sabihin mo pang, maski pa sa zero tariff na yan, tatanggapin ng irrigators yan. Kasi sanay na sila sa hirap. Sanay na sila sa ganung sitwasyon na talagang matiisin. Sobrang pagtitiis nila. So mag-ilang percent na kati ang binaba? Syempre, mula dun sa 40%, naging 35% na lang siya ngayon. Hindi, talagang 35 na yan. Oo. Binaba pa? Binaba pa. Zero na lang. 40 to Zero. 35. Ha? 40 to 35 ang nakalagay dito, Ka-Silver. Yan. Mga nagpapahirap nga raw, sabi sa isang nabasa nating dyaryo, no, sa Filipino Star ngayon, talagang editorial pa talaga nila, no? EO 135, nagpapahirap daw sa lokal na magsasaka. Ano ba tingin mo dito, Ka-Silver? Alam kong pahirap talaga to. Alam mo, nung isang buwan, kinukumbinsi ko na sila na pag ganitong yung tinatawag na wheat season, tag-ulan, wag na sila magtanim ng palay doon sa medyo may malalalim na lugar. Kaya nga humingi ako dito sa aking kaibigan at sa Department of Agriculture Region 5 para sa kalahating hektarya ng gabi. Mm-hmm. Yung gabi at saka halo ng kangkong, tapos lalagyan ko pa ng hito. So ibig sabihin, pagsasama-samahin ko yung tatlong yun doon sa lupa akong kalahating hektarya. Kung pwede nga, kung isang hektarya, gawin ko ng isang hektarya ang paglalagyan ko niyan. Kaso, ang available lang yata ni Dr. May Rodriguez para sa kalahating hektarya lang na gabi at saka kangkong. Pero yung hito, walang problema. Kasi kaya, maski isang hektarya, kaya lang yan. So yan ang pinakikiusap ko sa mga membro ng Irrigators Association na kung medyo malalim lang naman, wag mo na yung taniman ng palay. Kasi iiyak na naman kayo. Mm-hmm. Lalo na itong medyo wet season na ito, nandiyan ang mga bagyuhan mula September, October, November, December, bagyuhan na yan. So kung mahagip kayo dyan, kawawa na naman kayo. So itong ginagawa ni Presidente Duterte, siguro, alam mo, mga advice ng mga advisor niya na siguro dito kumikita ng malaki sa importation ng bigas dahil kontrolado nilang importation. Kaya siguro baka naman nabulungan na naman si Pangulo. Dapat nga siguro ang gawin ng presidente, ang gawin ng mga economic managers niya, gawin ng zero tariff. Wala nang tariff ang bigas. Parang lalong mamroblema ang buong bansa. Pagka mga magsasaka wala na talagang ganang magtanim, saan kakuha ng pagkain ng ating bansa? Kaya sabi ko pagka sa iyo noon kainin yung mga economic manager at saka yung author niyan, si Senator Villar. Yan ang author ng tarification bill. Pag wala na makain ng mga tao, sabay, by the time wala naman na si Presidente Duterte, bahala na yung papalit na Pangulo. Siya na ang sasakit ang ulo. Ginawa ng mga economic advisor niya yung mga sa kanya, nakinig naman si Presidente, ayun.
Di baksak ang ating agrikultura. So yan ang ngayon ang mahihita ng mga economic manager na sip kay Pangulong Duterte. Kati, ano ba ang sa iyo anong pinakamagandang gawin natin? Hindi, sa akin lang Silver actually talagang totally pagdating sa importation, etong import liberalization, hindi talaga maganda yan. Sa kahit na anong uri ng produkto, hindi talaga siya maganda. Lalo pa sa agrikultura, Silver. Kasi ang pinahihirapan mo diyan ay yung mga local producers natin. Yung mga kababayan natin na dito mismo. Para bang sinasabi mo sa ating mga local producers na wag na kayong magtanim. Mag-angkat na lang tayo. Ganyan ang labas niyan, Silver. Umasa na lang tayo sa pag-aangkat. Which is delikado pagka ganun ang isip natin, Silver. Yes. Kasi ang kinakatwiran nila, kaya kumbaga kinakailangan tayong mag-import, dahil nga sa either kulang or mahal. Diba? Pero bakit ganon? Sana hinahanapan ng ating ahensya ng pamahalaan, lalo na ng Department of Agriculture, kung bakit mahal. Diba? Kasi sa akin lang, logic lang naman yan, Silver. Tandaan natin na kapag marami ang produksyon, mura ang bilihin. Diba? Kahit sa palengke, napapansin natin yan. Pag maraming ani, makikita mo magaganda yung klase. Ako, pag namamalengke ako, pag magaganda ang klase ng mga gulay, tsaka ng mga prutas, asahan mo, mura yon. Kasi marami, kaliwat kanan mo, meron. Pero subukan mo na pangit, yung mga pangit na siya, mahal pa. Diba? So, ibig sabihin, yung supply, diba? Pero bakit gano'n na konti yung supply natin? Saan ba may problema? Ibig sabihin ba ito bang mga farmers natin talagang kinukulang na, tinatamad na magsaka o merong problema sa transportation, pag-transport ng mga goods? Anong problema? So ito yung malaking tanong sa akin talaga, Silver. At malaki ang function ng Department of Agriculture sa ganyang paghanap ng solusyon. Walang pinagkaiba yan dun sa tinatawag nating pag-import, pagbuhos din ng importation ng pork. Remember, nagreklamo din, 'di ba, yung grupo ng mga hog raisers, 'di ba? Yes, Dahil nga sa pagbuhos, hindi naman ibig sabihin na magbuhos yan ng padamihin yung importation ng mga pork o ng bigas, magmumura na sa merkado. Hindi pa rin ganun pa rin naman. Bago ba? Wala naman nagbago. Same pa din. Oo, parehas pa rin, di ba? So, ano yung problema? Sino ba ang dapat na nagsasabi ng SRP? Ang hindi ko maintindihan dito sa Department of Agriculture, Silver, bakit yung SRP nila mahal? Kasi yung sinasabi nilang suggested retail price. Pero makikita mo, yung suggested retail price nila mataas. Doon diba? sa bigas. Oo, sa bigas. At kahit sa ibang produkto, Silver, kaya hindi ako natutuwa doon sa SRP nila na Para bang ito yung ceiling, hanggang dito ka lang, 'di ba? Dapat hindi ka tataas dito. Kaso mo yung SRP nila mataas pa rin Oo nga. 'Di ba? Mataas pa rin. Tapos ang bili nila mura. Oo, para sa kanila mura kasi marami silang pera siguro. Hindi nila nararamdaman. Sana man lang tinitignan nila magkano ba ang kinikita ng isang mamamayang Pilipino? Yes. Kung hindi man magsasaka, sige, karaniwang manggagawa na lang, Silver. Magkano ba? 500 plus. Sarado na natin sa 500 para di na tayo mahirapan mag-compute. 500. Magkano ang bigas? Sabihin na natin ang isang pamilya, 4 lang sila. So, 2 kilong bigas, sabihin na natin 100. Yung para sa isang buong araw. Mga 70. Sabihin na natin 70, pero doubt ako. Pinakamura na nakikita ko rito sa akin nasa 40. 40, 45.
Sabihin na natin na 70 na, gawin na natin 70, pero sa totoo lang, hindi ganyan ng presyo na nakikita ko. Ay, hiwalay pa yung yung ulam. Magkano ang isda? Magkano ang baboy ka, Silver? Estimate na natin, sarado na natin sa 230 o 250 o 200 na lang, sige. 'Di ba? Isipin mo, 300. Hiwalay pa yung tinatawag nating pag-upa niya ng bahay, tubig at kuryente. Yes. Saan napunta ang 500 niya ka, Silver? 'Di ba? Oo. So, ibig sabihin, yung sahod na meron ang tao, sana iniisip man lang nila na kung sa pagkain pa lang kukulangin yung 500 niya na arawang sahod ng isang simpleng manggagawa. Sana man lang inisip nila na kahit sa pagkain man lang mababa yung halaga ng ng bilihin, 'di ba, ka Silver? Yes. Para naman kahit na gano'n ang sahod niya, ibig sabihin makakaagapay pa rin siya. Meron pa rin siyang malusog na pangangatawan dahil may kapasidad pa rin siyang kumain ng 3 beses isang araw. Pero pagka ang ginawa mo, pahirapan mo, magmahal ka sa magtaas ka ng presyo ng mga pagkain at kung ano-ano pa, hiwalay pa itong pag nagkasakit ka, lalo na may COVID pandemic ngayon, o paano na? Sa tingin mo, mabubuhay ba ang isang manggagawang Pilipino? Extra effort yan, ka Silver. Kaya kadalasan kung nung araw, isa lang ang nagtatrabaho, buhay ng buong pamilya. Ngayon, 2 nagtatrabaho. Nanay at tatay nagtatrabaho, kulang pa. Pero Kati, mas alam mo, dito sa probinsya yung mga manggagawa ng bukid, ang araw niyang kasama, Kati, 25 pesos. Oh, kita? Hanggang 30. Pagkatapos, maximum na yung 30. Pagkatapos, yung mismong magsasaka, sa isang hektarya, maswerte ng kumita yan ng, lagay mo ng, ang isang buwan nila kita siguro. Ganun din, mga 10 hanggang 15 pesos lang. Mariones. Hindi mo talaga, nung panahon Kati, galing ng bagong salta ko sa Maynila, basta may kanin lang, ang ulam ko, Kati, disabog. Alam mo yung disabog? Yung buhaghag. Hindi, ang disabog, Kati, Dilata. asin. Okay. Asin! Asin sa kanin. Di ba? Nawala tayo dun, Miss Cathy. Oh, Oo. at disabog. Toyo tsaka mantika. Yes. Pag walang pagkain. Asin. Ayos na yan. Mm-mm. So, ibig sabihin na gano'n na ngayon, siguro itong administrasyon na ito, yung mga kanyang matatalinong mga hinyo na mga economic managers, hindi yan nakatikim ng disabog. Kasi mga milyonaryo ang angka ng mga tauhan ni Pangulong Duterte. Mga spoon-feed yung mga tao na yan. So, kaya ang kanilang takbo ng utak nila para dyan sa problemang magsasaka, talagang wala silang anong kiber? Siguro sabi, anong kiber ko? Milyonaryo ako, kumakain ako ng gusto ko kainin. Kaya magsasaka na yan. Kasi yung katuwiran nga ni Secretary Dominguez nung nandun sa Malacanang di ba i-sacrifice niya yung 5 million na mga manggagawang magsasaka, kaya i-sacrifice niya yung 100 milyong consumer. So, di ba mamatay na kayo? Basta at least masarap, maligaya, masarap ang pagtanggap ng administrasyon ng mga taong ito. Pero ano ang nangyari? Wala naman, hindi naman bumaba ang presyo ng bigas. So, iyan ang sinasabi ko na kailangan talaga, Kati, mag-asikaso na rin kami mga magsasaka. Magkaisa kami. Ang problema sa ating mga magsasaka, lalong na sa Irrigators Association, yung kumpas lang ng niyang sinusunod nyo. Mag-isip naman po kayo, gamitin naman yung sarili nyong utak. Huwag kayong paggamit dito sa mga hunghang na to, na wala nang ginawa kundi gamitin kayo at gawin kayong utusan. So mag-isip kayo, kung yung ano makabuti po sa inyo, sundin ninyo. Huwag po kayong mag-aasa lagi sa sinasabi nila
Kasi hindi wala kayong patutunguhan. Habang buhay kayong maging alila ng NIA pag hindi kayo sumuway doon sa mga pinag-uutos nilang mga illegal. So, yan po, na high blood na naman ko din sa iniiwasan ko na Sabi ko na sa'yo, Ka-Silver eh. nag-try High blood ka na naman eh. naman kasi dyan sa tarification bill na Diyos ko. Kailan kaya titino ang ating bansa? Kailan kaya titino itong ating mga Kasi Ka-Silver, sa totoo lang, hanggat meron tayong mga ekonomista na ang tingin sa tao ay ayop? useless eaters. Ika nga, lalo na pag ikaw ay senior citizen, ikaw ay bagong silang na sanggol, ikaw ay walang pakinabang, ika nga, hindi ka workforce ng pamahalaan, ikaw yung may tinuturing nilang useless eaters, lalo na kung ikaw ay may sakit, 'di ba? Ikaw ay matanda na, ikaw ay retirado na, 'di ba? Yun ang kapag ang tingin nila sa atin ay hindi tao, 'di ba? Mahirap. Talagang dito lang, Ka-Silver, simple lang 'yan eh. Kapag ang programa mo ay towards dun sa tinatawag nating population control. Yes, oo. Kasi ang lagi nating naririnig, masyado kasi tayong marami. Kaya lalo na yung mga mahihirap. Kung sino pa yung mahihirap, siya pa yung marami ang pamilya, siya pa yung malaki ang pamilya, 'di ba? Samantalang kita mo ang China, ano ginawa nila sa mga tao nila? Ang tao nila ginawa nilang kumbaga positibo. Yung workforce nila ginamit nila. Yung kanilang mga tao ginamit nila. Tapos sinubog nila yung mga bata, 'di ba? Sana tayo ganun din yung iniisip natin, pinaghahandaan. Meron tayong tinatawag na demographics, Ka-Silver. Yung mga bata, mga inaalagaan natin ngayon, sila ang magiging future leaders natin. Kapag ka ang ating pangarap sa ating mga anak o sa ating mga apo ay magandang kinabukasan, dapat ngayon pa lang habang maliliit sila, inaayos na natin ang kanilang kinabukasan. So dapat iniisip na nila, lalo na dito sa kanilang mga pagkain, yung mga production natin, maliban sa infrastructure. Okay yan eh. There are two kinds of tinatawag nating infrastructure, Ka-Silver. Yes. One infrastructure is the soft infrastructure. Ano yung soft infrastructure? Ang soft infrastructure, ito yung education. Ito yung healthcare na maayos, 'di ba? Kasi kinakailangan ang pamayanan mo dapat malusog, malakas para sila ay maging matalino at ibig sabihin ay produktibo, 'di ba? So pinaghahandaan yan, Ka-Silver. At ang hard infrastructure, ito yung pagpapatayo ng mga railways, pagpapatayo ng mga hospitals, hard infrastructure yan, Ka-Silver. Hindi mo pwedeng iwanan ang soft infrastructure habang may hard infrastructure ka. Dapat sabayan. Sabay kang humuhubog ng mga tao na siyang magiging tao mo sa susunod na henerasyon, sa susunod na dekada, yung next generation, ika nga, para magkaroon sila ng trabaho. Hindi yung iisipin nila na mag-a-abroad ako para meron akong ipampakain sa mga anak ko. Ngayon ang nagiging problema, meron tayong POEA na ang silbi para tayong, alam mo, international, tayo lang ang bansang may international manpower sa buong mundo. Oo. Imagine that. Ganun ko tinitignan ng POEA. International katulong. Oo, pandaigdigang maninilbihan. Ganun ang Pilipino. Ganun ba tayo, Ka-Silver? Hindi eh. Sandali lang, Kati. Bigyan natin ng pagkakataon yung ating sponsor. Sige, okay. Coffee. Anong oras na ba? It's 12:33 na po ng
tanghali at ang palatuntunang ito ay hatid sa inyo ng Diacoff, ang masarap na kape. Saktong-sakto sa iyong kung ikaw ay diabetic o ikaw ay high blood o mataas ang kolesterol. Diacoff ang inyo pong inumin. Ako, yun ang iniinom ko, Kati. Hindi na kuminom talaga ng kape. Pero magpatutog muna tayo. Meron yung magandang music ng Diacoff eh. Ay, sige, panoorin natin, Ah, Ka ah, Silver. ah, That's very good. Let's pause for a Magandang- while at panoorin muna natin. Uncle Bob and Sir Solomon, a pleasure interpreting what I feel from drinking your coffee through my music. This is a humble presentation, and hopefully, it will echo to all people that this song represents the dedication and vision of this coffee. Wellness, health, not just in body, but in spirit. Hope you like it. For coffee lovers, here's something new. Something good for you to escape the sugars that's consuming you. The fats that glue in your veins and in your heart too. Can you imagine a coffee that defeats all of that? Coffee that builds up your immune system, turns food into energy, antioxidant in a cup. Loving life is its aroma, thanking God as you start today. You found a gem, that's a guarantee. Diacoff for fresh new mornings to energize lazy afternoons, over late night talks, or time for yourself. Diacoff for breaking the ice to friendship, or if you're just in the mood for a sip of the sweetness of health, sweetened with stevia, mixed with grape seeds and ampalaya, scented with cinnamon powder, added with spirulina, agaricus and banaba, insulin plant for blood sugar, loving yourself as you sip your Diacoff away. Diacoff for fresh new morning to energize lazy afternoons, over late night talks, or time for yourself. Diacoff for breaking the ice to friendship, or if you're just in the mood for a sip of the sweetness of health. Diacoff for fresh new morning to energize lazy afternoons, over late night talks, or time for yourself. Diacoff for breaking the ice to friendship, or if you're just in the mood for a sip of the sweetness of health. Diacoff, your very own coffee. Diacoff, Diacoff, wellness in love. Diacoff, Diacoff. Okay, yan. Napanood natin si John Ray, ang magaling mag-saxophone. Kinanta niya yung Diacoff theme song. Diba, Ka Silver? Alam nyo ba na si John Ray, yung kumanta niyan, Ka Silver,
Yan siya lang daw yung nakapag-convert ng iba't ibang tugtugin na ang ginamit na instrument ay saxophone. Yeah. Diba? Galing. Ayos. So, gano'n ang kan natin. Siguro, ako tutugtugin natin yan ng 2 beses sa isang oras. Oo. Parang, itong Diacop kasi, Kati, kalahati lang doon sa sing. Ang itinitimpla ko niyan. Kasi, hindi na ako umiinom ng maintenance ko sa diabetes. Yan na lang ang iniinom ko kasi mas nakakatipid. Kasi yung kalahati niyan, at least mga worth 15 pesos lang yung kalahati niyan. So, magkano ba ang kape ngayon na Pumunta ka dyan sa, yung mamahalin dyan sa mga mall. Magkano ang kape? 190 pesos. Cut. Nawala. Nasa 100. Yes. Ito, 15 pesos lang. Mhm. Yung kalahati. Oo. At sarap pa. Yes. So, Sarap yan. pa. Sana ba tayo? Sana tayo. Nandito pa rin tayo, joke. Hindi. Pinag-uusapan natin ng pagbaba ng tariff ng rice importation. Yes. No? At sana yung ating mga interesado nga pala, Ka-Silver sa Diacof, yan. Hanapin nyo lang po si Ka-Silver at marami po kayong pwede niya po kayong tulungan kung paano po magkaroon niyang Diacof na yan. At ang Diacof Ka-Silver ay composed of ampalaya, banaba, insulin, cinnamon, grapeseed, spirulina, agaricus, mushroom at stevia. Kaya yung kanyang tamis po ay hindi tamis na talagang industrial sugar, ika nga. Diba, Ka-Silver? Yes, so Okay. pinagmamalaki nga ni Sam. Diyan sa Malacanang, halos lahat ng mga Diacop ang iniinom nila. Kasi rin kasi si Sam diyan sa Malacanang sa Oo nga. PETC. Siya nga pala, batiin nga pala natin ng happy birthday si Tita Zusi diyan sa Los Baños, Laguna. Si Suzy Honrado Ocampo. Siya po ang mahal na mother-in-law ni Ma'am Chat Garrido Ocampo. Kilala mo si Ma'am Chat, di ba? Dating taga Monsanto, Ka-Silver. At ang kanyang mother-in-law ay birthday. Kaya happy birthday po. Sayang at wala tayong music na happy birthday para batiin si Tita Zusi. Simula ngayon, yung may mga birthday, doon sa kabilang istasyon, kinakantahan namin yan. Kasama ko si Margie na kumakanta ng happy birthday. Ay, ganon. Oo. Yung personalized ang namin, hindi yung sa kanta talaga. Tapos, pagkatapos namin kantahan, sasabihin namin, sana magbalot kayo ng kakainin. Pero malayo. So, yan ang kanta natin. Kanta tayong tatlo. So, happy birthday para yung mga birthday celebrant, umpisa na natin ngayong kakanta na natin. Oo. At batiin ko rin, Ka-Silver, yung mga nag-text sa atin. Yan, si paring Johnny Abante ng Department of Agrarian Reform at syempre si Tita Jovi Prudencio ng DWAD dati at ngayon ay retirado na siya. Siya ay nandyan sa Project 3 Quezon City. Retired na siya. Matagal din natin kasama yun sa DWAD, ano? Yes, matagal din nating nakasama si Tita Jovi. Nagtatampo na nga kasi hindi ko siya napupuntahan. Pagpasensya mo muna ako ngayon, Tita Jovi, dahil talagang busy ang lola mo. Diba, Ka-Silver? Sandali, papabasahin mo natin si Margie. Sige, Marge. Yes, sa Facebook Live mismo ni Ka-Silver sa kanyang Facebook account, nagbati si Joel Garland, sabi niya, good vibes, #good vibes. Malakas-lakas. Si Don Etalam, dito po yung station ni Lolo, sir. I think siguro nag-iinganyo
ng mga nakikinig or may kina-clarify na dito na yung istasyon. Ayan, na pinagpaprogramahan ni Ka-Silver. Si Rolando Penuela, Ka-Silver, good noon po. Order po ako ng coffee mo. Yung walang sugar. Nasa Region 6 po ako. Diba? Pwede, Yan. basta kukunin mo mga 4 na sasi, papadeliveran kita dyan. Ayan. Shout out daw si Meds Bonto and Maray na Odto. Yan ay galing kay Negra Oragon. Ayan. Yung mga nagbigay naman ng reaction, si Rosalie Camasis, Marciano Cortez, Roan Alto Villafria, and Rolando Penuela, Dudes Jumong, Louis Arevalo, Ivy Core, and yan, si mama ko andyan ngayon sa Pililla Rizal, nanunood sa ating Facebook Live. Yes. Yan. Yan. Magandang Magandang hapon po. Yes, nakakarating talaga tayo sa Philippine-wide, di ba? I think worldwide pa with Worldwide dahil sa TuneIn Pinoy Stream Versatile Radio. Pero siguro isingit ko lang itong balita, Ka-Silver. Sana wag na naman uminit ang ulo mo rito. Pero ito ay reminder mula sa Department of Agriculture, RFO2. Yan. Nagsagawa ng malawakang impormasyon tungkol sa FAW sa palay. Yan. Mag-ingat daw sa fall armyworm sa palay. Ito ang babala ng Department of Agriculture Regional Office, Field Office number 2 o dyan sa parte ng Region 2 no, sa mga magsasaka matapos maobserbahan na mayroong infestation ng FAW sa Barangay Pateng, Gonzaga, Cagayan noong May 17, 2021. Ayon kay Manager Minda Flor Aquino ng DA Regional Crop Pest Management Center, ang apektadong palay ay nasa seed bed stage o punla pa lamang. So ayon sa kanya, kaunting punla lang naman ang apektado, ngunit kung mapapabayaan ay maaari daw itong lumala. Ang mga sintomas ng FAW sa palay ay may mga butas ang dahon, partikular sa gilid nito at may nakikitang uod o larva. Sinabi ni Aquino na lumalabas sa kanilang pananaliksik sa laboratorio na FAW ang nakaapekto sa mga punla dahil sa nakitang mga katangian nito. Upang hindi nalalawak ang kaso, agad na nagsagawa ang DARCPMC ng technical briefing tungkol sa kontrol ng FAW kasama ang mga magsasaka at lokal na pamahalaan ng Gonzaga sa pangunguna ni Municipal Agriculturist Ferdinand Baclig. Nagbigay ang tanggapan ng insektisidyo bilang remedial measures maliban sa deployment ng DA technical staff para sa regular na monitoring hindi lang sa lugar kundi sa mga malalapit. Nagsasagawa din tayo ng light trapping at panaliksik sa FAW dahil maliban sa mais, palay rin ang inaatake. Yan ang sinabi rin ni Aquino. Upang mapigilan ng FAW sa mga punla, iminungkahi ni Aquino ang paglalagay ng biocontrol agents tulad ng metarhizium, pagmantine ng tubig, manual na pag-alis ng larva o itlog sa mga punla bago itanim at pag-spray ng mga rekomendadong pestisidyo sa bandang umaga o hapon. Samantala, upang magkaroon ng malawakang information dissemination sa FAW, pupulungin ngayon sa pamagitan ng virtual ng DARFO2 ang mga municipal agriculturists sa buong tambak o lambak ng Cagayan upang talakayin kung paano mapigilan at makontrol ito lalo na at magtatanim na naman ang mga magsasaka. Yan, Ka-Silver, ang mga kuntil-butil na impormasyon at paalaala ng Department of Agriculture dyan sa Region 2. Ka-Silver? Dito Katis sa amin, mismo sa palayan ko, yung malapit na siya, yung namumunga na, yung pahinog na siya, biglang inatake ng hindi maintindihan na natutuyo yung palay. So sabi ko nga doon sa anak ko, ano yung nangyayari? Talaga sabi kong inaabot yata tayo ng swerte. Maswerte na tayo sa NIA, sa ginagawa ng NIA. Pati itong palay ba naman, sinama pa ng NIA sa swerte niya?
Pero alam mo matindi ang kwan nakakalungkot. Sabi ko, "Anak, lugi na naman tayo." Sabi ko nga sa kanya, "Hindi ba sabi ko sa iyo, mag-iiba na tayo ng tanim. Para Mm. kung at least, 'wag na yung, iyak ka ng iyak. Magrereklamo ka na naman na lugi na naman tayo. Ayaw mo naman kasi sumunod sa akin, eh." Sabi ko, "Wag na tayo masyadong mag-concentrate sa palay. Dahil, marami tayong kalaban sa palay. Mhm. Unang-unang kalaban nating number 1 ang administrasyon. Mhm. Kasi panay ang import, 'di ba? So, gusto lang talagang malugi tayo at, tayo ay maglupasay na sa lugi. Pangalawa, bibili naman ng mga negosyante ng napakamura. So, ang dami nating kalaban. So, ano kaya ka ako kung, palagay ko naman, wala ng importation ang gabi at saka yung, kuwan, yung kuwan, gabi at saka yung isa, ano yun? Yung itatanim Mais. ko, yung, Kangkong. kangkong. Yeah. Palagay ko hindi naman pag-iinteresan niyan ng ating, ang ating administrasyon na Mhm. mag-import pa ng kangkong at saka kuwan, o na para malugi lalo ang magsasaka. So, iyan nga kasamang kati, nakita ko yung palay, pinicturan. Gusto ko nga sana ipakita rito sa Mhm. kuwan, dito sa TV dito sa kuwan natin, Facebook Live yung nangyari sa palay. Oo. Mahihinog na, biglang, biglang, nawawalan ng bunga, nawawala yung, naging ipa na lang. Oo. Sa, uban-uban, meron tawag uban-uban na naging maraming, naging uban yung kuwan, namumuti na walang laman. Talaga? Oo, alam mo, ang napakahirap ng problema ng magsasaka kasamang, Kati, na imbes na pagmalasakitan ng mga ahensya, sila pa mismo ang number 1 na, naging, mitsan ng, pagkalugi ng mga magsasaka. Pero dito sa Department of Agriculture Region 5 naman, okey naman, masisipag naman dito yung regional director at saka yung assistant regional si Dr. May, Rodriguez. Masyado siyang pagka meron kang, problema, ora mismo tumutulong agad yan, uma-action agad yan. So, ang problema talaga, wala tayong magagawa kasamang Kati kung itong mga, kamalasan na ito dumadapo. Dahil sabay-sabay dumadapo yung malas ng NIA at saka malas ng mga sakit. So, ibig sabihin malas pa rin itong pagbababa ng, taripa. So, hindi ko na alam Kati kung ano na ba ang mangyayari sa ating bansa lalo na sa mga magsasaka. Na ito namang mga kasama kong magsasaka, nasisiyahan naman do'n sa mando ng NIA kung anong gusto. Maski na mamamatay na sila sa lugi, mamamatay na sila sa kahirapan, haleluya pa rin sila sa mga taga-NIA. So, iyan ang, kasamang Kati. Ano kaya kasama Kati, ano ba yung ko diyan? Ipakuha natin, ano ang tawag nun? Yung bang sa pangkukulam? Mambabarang. Talaga. Mambabarang Huwag miskat. mag-isip ng masama ka, Silver, at mamaya akala nung ating mga kababayan, Hindi naman natin ipapabarang sila. Ang ibig kong sabihin, pagamot natin doon sa mambabarang, yung salot na binibigay nitong mga ahensya na 'to. Oo, Oo. hindi Alam mo ka, Silver, ipagdasal na lang natin sila. tama Alam naman. mo, kung minsan yan ang tangi lang nating pananggalang sa mga hinaharap nating challenges sa buhay. Yeah, Marami ka ng dinaanan sa buhay ka, Silver, higit pa sa dinaanan ko. At nananalig naman ako sa Diyos dahil alam mo, yung minsan yung pinakapangit na sitwasyon na nangyayari sa atin ka, Silver, minsan yan ang dahilan kaya nakakaisip tayo ng ibang pamamaraan para makasurvive. At yan din ang nagbubukas ng ating kaisipan para tahakin yung isang landas na tila dati-rati hindi natin iniisip na pwede pala yun. Ngayon, nagiging posible. Katulad ng nangyayari ngayon, ka Silver, sino ba naman ang mag-aakala na tayong dalawa mula sa Maynila at mula sa Bicol
ay nagkakaroon tayo ng ugnayan sa pamamagitan ng teknolohiya. Can you imagine that? At Yeah. nangyari yan dahil sa nangyaring pandemya, hindi ba? Totoo yan. So, isang malaki rin siguro ang yun, yung pandemya nakatulong. Nakatulong sa, at least, nagkaroon ng, pati nga, pati nga eleksyon ng irrigators, technology na rin. Ibig sabihin, nagkaroon sa Zoom election na nagkaroon ng magic. Alam mo, pwedeng magicin yan. Nagkaroon na nga ng tie, biglang nagkaroon ng additional na 1 vote. Kati, ano kaya yung tawag doon? Hindi, ako naman Silver, alam mo, sa totoo lang, kung minsan talaga pag may intention na hindi maganda, may Yeah. intensyong gumawa ng gamitin pa nila ng virtual yan o gamitan nila ng anumang teknolohiya. Kapag may intensyong may intensyong personal o hindi maganda, makakagawa ng paraan yan. Pero Yeah. again, alam mo, Silver, tandaan mo may karma. Yung Mm. karma, magaling maghanap ng address. Kaya hayaan mo lang sila, ipagpasa Diyos mo na lang yung mga yan. Pero may tamang panahon at forum sa mga ganyang uri ng tao. Tandaan mo yan, Silver. Ako, kapag may mali, may mali. Pagka marunong ang Diyos, Silver, God is good all the time. Yan lang ang tatandaan natin at lagi tayong kumapit diyan. By the way, siguro dagdag na impormasyon lang sa ating mga kababayan, bumili ang Department of Agriculture ng mga kambing at tupa sa iba't ibang farm sa Australia sa ilalim ng proyekto ng DA National Livestock Program, Bayanihan 2 Project na Nucleus and Multiplier Breeder Farms for Poultry, Swine, and Small Ruminants. Inihatid ang mga small ruminants sa Clark International Airport nitong Mayo 18 at pinamunuan ni DA Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Officer Dr. Ferdinand Montano ang inspeksyon ng tinatayang 250 breeder goats at 450 breeder sheep sa arrival area. Ang mga small ruminants ay ipapadala sa quarantine site sa Lubao, Pampanga, kung saan i-quarantine ang mga ito ng 30 araw bago ipamahagi sa DA Nucleus and Multiplier Farms for Small Ruminants. Ang mga multiplier farms ang responsable sa pagpaparami ng produksyon ng mga hayop na maaaring pagmulan ng pangkabuhayan ng mga magsasaka. Layunin ng Nucleus and Multiplier Breeder Farms for Livestock Poultry and small ruminants na pataasin ang kalidad at kapasidad ng produksyon ng mga DA farms ng BAI at regional offices upang mapataas ang lokal na produksyon ng poultry at livestock. Yan ang ilang kuntil-butil na balita mula pa rin sa Department of Agriculture. Yan. Silver. Maganda kasamang Kati yan. Siguro tatawagan ko naman si Dr. May Rodriguez para Yes. makaya ako ng maski isang pares lang. At saka, alam mo yung mayroon akong mga alaga na yung tupa, yung mga ngaso doon sa lupa ko, pati yung aking barako, nayari nila. So, may nagkwento sa akin na mayroon marami pala dyan, tupa dyan sa Department of Agriculture. So, hingi ako kay Doktora May ng barako, tapos kambing na rin kasi bali 7 hektare yung lupa ko dyan sa Mananaw sa Tinambak na siguro pinakamaganda dyan ang kambing. At yung tupa ko, meron akong tupa. Kaso napatay nung mga ngaso yung aking Sayang. aking yung lalaki, wala na tuloy akong lalaki, kaya hindi na dadami yan. Kasi perwisyo dyan sa amin yung mga ngaso. Ang order ko nga doon sa tao ko, pag nakakita ka ng aso na papasok doon sa ating barilin mo. O dapat patayin mo yun. Kasi Mga ngaso as in tao. ang aso ng aso sa gabi,
Yung Ah, yung mga kung ano nung kuwan, imbis na pati na yung alaga kong kuwan, at pinapatay na kinukuha na rin nila, kinakatay na rin nila. So, dapat talaga kako, pagka ako nagkapera, babakuran ko lahat yun ng barbed wire, patapos pag pumasok doon, sabi ko, barilin ninyo. Kasi perwisyong masyado. So, at least, siguro tatawagan ko si Doktora May Rodriguez para makahingi ako ng mga kuwan na yan. So, Kati, yun ang kuwan natin sa susunod na siguro Sabado. oo, Panampas, tama-tama. iba na naman kasi mas maganda yung ginagawa natin ngayon na maraming kaalaman na nakukuha ang mga magsasaka. Hindi lang hindi lang siguro kasi papahapyawan ko lang ng kwento yung nangyari sa amin diyan sa Fairview. Ay, bakit? Kasabihan doon sa Fairview, huwag niyong aapihin si Castlebear. Pag inapi niyo yan, magkakaroon kayo ng aabutin kayo ng malas, is either mamatay o mamalasin kayo sa negosyo. Nakakatatlo na, Kati. Either the Tatlo two. na yung mga, ayaw ko, jinx yata. Ano, Yung tatlo na ang ano? ang namamatay. Yung iba na disgrasya, yung iba na Ba't ano ba ang ginawa sa inyo? yung mga gaya ng mga pang-aapi na talagang hindi yung sabihin na talagang parang may jinx ako. Sa lahat ng umapi sa akin, namamatay. Hindi naman sa kinukuha, nakakataon lang siguro. Nakatatlo na eh. Ang alam ko may pang-apat pa yan eh. So hindi ko alam kung sino yung pang-apat. Bakit ano ba ginawa, Silver? Yung mga, kumbaga yung minamaliit ka, yung mga, kasi nung nakaraan doon sa Fairview, hanggang sa naghirap ako ng gusto na nagtitinda lang ako ng isda, para lang mabuhay, ganun na nangyari. So, ganito rin ang nangyari. Kaya sabi ko nga dyan sa mga dito sa mga kaibigan kong mga magsasaka, mga irrigators, tingnan ninyo yung hindi matatapos ang isang taon, meron dyan na mamamatay. Meron na nga. So, ibig sabihin, yan ang kinukwento ko lang, na hindi naman siguro kagustuhan ng Panginoon Diyos yun. Nagkaroon lang siguro talaga ng nagkataon lang na yung yung umapi namatay. Kaya nga nakapang-apat na. Sabi ko nga sa kanila, pang-5 pa, mayroon pang isa. At darating niya yung gano'n, darating ngayon. Perceived talaga siya. Hindi ko talaga alam mo, minsan, kasabihan na doon sa Fairview, huwag niyong aapin si Castlebear. Dahil kung hindi kayo mamalasin, dadapuan kayo ng karamdaman, mamamatay kayo. So, natural death po siya, Silver. Oo, Yung yung isa, natural death. Yung isa naman. Yung iba is naman, minalas. na disgrasya sa Okay. accident, namatay. Yung isa, iba naman, hindi namatay, pero nagkalugi-lugi yung negosyo niya. So, ganun ang nangyari. So, ibig sabihin, hindi tayo, sabi nga ni Kati, karma. Yung Kati siguro ang naging karma. So, anyway, Kati, nandiyan ka pa? Oh, yes, nandito pa ako. Anong oras na ba? Ilang minuto pa? Alam na tayo. Magpaalam na tayo. Okay, pero Binat- syempre, bago tayo tuluyang magpaalam, Silver, ang palatuntunan ito ay hatid pa rin sa inyo ng Diet Coffee. Ang Yeah. kaping kasing sarap ni Silver. Wow! May ganun pala. Alam ni Kati, matagal na kami magkasama. Puro one. Oo nga naman talaga. Anyway, marami po. Paalam ka na lang. Paalam ka na, Marge. So yan, magkarinigan po ulit tayo next week dito pa rin sa programang Boses ng Magsasakas. Inyong nakasama rito sa programa si Marge Serico po. Yan. At syempre, ako po ang inyong lingkod, Cassie Cruz, na katandem from mula Apari hanggang Hulo, Yeah. Silver. At laging nandito sa lahat ng oras, Cassie Cruz po, ang inyong lingkod. Lagi pong mag-ingat sa araw-araw at manatili po tayong manalig sa Diyos, magdasal at wag pong lumimot na tayo po ay pagpapalain din. Di ba, Silver? Yes, ma'am. Marami pong salamat sa inyo pong lahat na tagapakinig ng Boses ng Magsasaka. Makita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado at Linggo. At pagpalayan po sana tayo ng ating buong may kapal
At maraming salamat po sa walang sawa inyong pakikinig sa Boses ng Magsasaka. Ito po ang inyong lingkod, Casilver Bonto, ang Boses ng Magsasaka. Uncle Bob and Sir Solomon, a pleasure interpreting what I feel from drinking your coffee through my music. This is a humble presentation, and hopefully it will echo to all people that this song represents the dedication and vision of this coffee. Wellness, health, not just in body, but in spirit. Hope you like it. For coffee lovers, here's something new. Something good for you to escape the sugars that's consuming you. The fats that glue in your veins and in your heart too. Can you imagine a coffee that defeats all of that? A coffee that builds up your immune system, turns food into energy, antioxidant in a cup. Loving life is its aroma, thanking God as you start today. You found the gem, that's a guarantee. Diet Cup for fresh new mornings, to energize lazy afternoons, over late night talks, or time for yourself. Diet Cup for breaking the ice to friendship, or if you're just in the mood for a sip of the sweetness of health, sweetened with stevia, mixed with grape seeds and ampalaya, scented with cinnamon powder, added with spirulina, agaricus and banaba, insulin plants for blood sugar. Loving yourself as you sip your Diet Coffee away. Diet Cup for fresh new mornings, to energize lazy afternoons, over late night talks, or time for yourself. Diet Cup for breaking the ice to friendship, or if you're just in the mood for a sip of the sweetness of health. Diet Cup for fresh new mornings, to energize lazy afternoons, over late night talks, or time for yourself. Diet Cup for breaking the ice to friendship, or if you're just in the mood for a sip of the sweetness of health. Diet Cup, your very own coffee. Diet Cup, cheers to life. Diet Cup, wellness in a cup. Diet Cup, the sweetness of health. Diet Cup. Inyong napakinggan ang palatuntunang Boses ng Magsasaka, programa sa radyo para sa magsasakang Pilipino. Boses ng Magsasaka, inihandog sa inyo ng tunay na magsasakang si Casilver Bonto, kasama si Cathy Cruz. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng Boses ng Magsasaka.
Sa umaga pagising, agad nakatuloy ang radyo ko sa istasyon mo. Awiting papuri, request na love song mo. Pambungad sa umaga'y balitang totoo. Pinoy Stream V Radio ang paborito ko. Sinisigaw ang lahi ko sa buong mundo. Ikaw Pinoy susi sa pagbabago. Pinoy Stream